Kung parehas tayo ng mindset tungkol sa totoong masculinity, magugustuhan mo ang video na ito. Sa video na ito, may katotohanang sasampal sa pagkalalaki mo na maaaring magmulat sa iyo o mas lalong magpapabitar sa iyo. Depende kung paano ka magre-respond dito. Dahil karamihan ng lalaki, hindi ito kayang tanggapin. Nasusugatan agad ang pride nilang walang laman at nagiging emosyonal din. Ngunit kung tunay ka talagang lalaki, makakaya mong harapin ang mga katotohanan ito. Dahil ito ang 5 bagay na ginagawa ng isang lalaki para itago ang pagiging hilaw at supot niya. Ang totoong supot na lalaki, nakikisilong yan sa mga kung ano-anong modern ideologies. Nariyan ang Red Pill, MGTOW, Incels, Black Pill, PUA, Alpha, Beta, Sigma, at mga kung ano-anong classification sa manosphere. Kung alin ang trending, doon makikisabay. Kung alin ang sikat, doon makikisiksik para lang masabing may value siya. Ika-classify ang sarili na kesyo kasali siya dito, na parte siya ng ganito para lang pampalubag loob lang. Makikiuso sila para maramdaman din nilang nagmamatter sila. Kasi nga, ang value nila o self-worth nila ay nakatali sa iba't ibang ideologies na yan. Kumbaga, wala silang halaga kapag wala silang label. Nakukuha mo ba ang punto? Kaya makikisali sila sa mga ganyan para magkaroon sila ng value. Tapos aastang maangas, mga patawa. Nakakaawa, hindi ba? Sinasabi mong red pill ka, MGTOW ka, at kung ano-ano pang label. Paano pala kung hindi na-imbento yung mga labels na yan? Di nga ka rin. Kasi hindi mo alam ang itatawag sa sarili mo. Hindi mo kilala kung sino ka dahil yung identity mo ay itinali mo na sa mga labels na yan. Tanggalin kaya natin yung labels na yan. Tingnan natin kung sino ka kapag wala ang mga ideologies at labels na yan. Masyado ka kasing sunod-sunuran sa kung alin ang trending. Para kang bad, hindi yan nakakalalaki. At oo, ginawan ko rin ng content ang mga yan noon. Ngunit hindi ko itinali ang identity ko sa mga labels na yan. Huwag ka nang magpauto. May sarili kang pag-iisip. You are more than just a label. Naunawaan mo ba yan? Kapag supot at hilaw kang lalaki, malilito ka sa pinagkaiba ng pleasure at purpose. Akalain mo na ang purpose ay tungkol sa pleasure ng mundo. Kaya ang mga goals o pangarap mo sa buhay ay iikot lang sa babae, sa pagpaparty, sa pagwawalwal, sa pagpapaangas, sa pag-upgrade ng buhay mo para magyabang, at sa paggawa ng pera para i-show off o ipagyabang lang. Ganyan ang mga goals mo. Nasa hustling ka nga, but you are aiming for weekends, sex, likes, and distractions. Kaya wag mong sabihing gumagrind ka para sa kinabukasan kung sa tuwing sasapit naman ang Sabado nasa walwalan at pambababae ka naman. Niloloko mo lang ang sarili mo. If you are not aiming for mastery, service, legacy, growth, and meaning, pointless lahat ng ginagawa mo. Kung gumagrind ka para maging masarap ang buhay mo, you are aiming for pleasure, not purpose. Naunawaan mo ba yan? Kaya huwag mo kaming lokohin. Sarili mo lang ang niloloko mo rito. Ang lalaking hindi alam ang tunay na purpose niya, gagawin niyang adiksyon ang pagpapasarap sa buhay. Tandaan mo yan. A man without purpose will turn pleasure into addiction.
Nakakita ka na ba ng sponge? Yung panglinis ng pinggan. Buhusan mo yan ng maruming tubig. Wala yang palag. Ia-absorb niya pa rin yung tubig kahit madumi na. Ganyan ang mga supot na lalaki. Absorb lang ng absorb ng kung ano-anong ideologies at teachings dito sa internet. Hindi na nila ina-examine. Basta may sikat na influencer na nagsabi sa kanila na ganito ganyan, tapos ang bango pa magsalita at nabuboost ang ego nila. Kahit alam mong basura at mali yung sinasabi, paniniwalaan na lang yan ng diretsyo ng mga supot at hilaw na lalaki. Ututoy ang mga yan eh. Hindi na yan nag-iisip kung tama ba o hindi yung sinasabi ng influencer. Ang mahalaga lang sa kanya kung natatapakan ba o nabuboost nito ang ego niya. Kapag natatapakan ng ego niyang basura at marupok, hindi yan makikinig. Ma-offend yan dahil nga iyakin. Tapos sasabihin bobo yung influencer o peke kasi nga nasaktan ang pride niya. Pero kapag yung influencer ay puro white lies at basura lang ang sinasabi, ngunit sobrang comforting sa ego nitong si tanga, tuwang-tuwa yan makinig. Anong gagawin natin kung kasing laki lang ng itlog ng palaka ang utak niya? Hayaan na lang natin. Ang supot at hilaw na lalaki, may 5 bagay lang na nagpapatakbo sa buhay niyan. Hunger, lust, boredom, fear, and validation. Naka-autopilot yang mga supot at hilaw na lalaki na yan. Kapag nagutom yan, kakain yan ng kahit ano. Walang disidisiplina sa pagkain, basta masatisfy ang tiyan. Kaya makikita mo agad yan sa katawan kapag nakaramdam yan ng libog. Pag nanasaan yan, kahit yung lola mong bedridden na, maghapon yang magkukulong sa kwarto. Tapos paglabas, pagod na pagod. Akala mo talaga ang daming ginawa. Tapos kapag na-bored yan, mag-aakit yan ng inuman kung saan-saan. Lalo na kapag sahod na, hindi pa natatanggap yung pera, nagpapainom at nambababae na. Tapos takot na takot yan mag-take risk para sa ikauunlad ng buhay niya. Kontento na siya sa ganyan, kontento na sa laylayan. Sinayang lang ang potensyal. Tapos subukan mong buksan ang social media accounts niya. Puro panghahabol sa validations ang ginagawa. Tad-tad ng comment at messages sa kung sino-sinong babae na hindi naman siya pinapansin. Magpo-post yan ng kung ano-anong ganap sa buhay kahit hindi naman totoo para lang magyabang. Uhaw sa validations at wala man lang kakontrol-kontrol sa sarili. Masasabi mo agad na supot at hilaw ang isang lalaki kapag napaka-performative sa social media at maging sa totoong buhay. Puro flex yan sa social media, tapos sabay na sabay sa mga trends na para bang hinuhulman niya ang sarili niya upang maging fit sa crowd para lang sa likes at atensyon ng mga tao. Ito rin yung mga lalaki na gangster ang galawan para magmukhang maangas, mga mukha namang hamster. Makikisabay sa mga geng-geng na uso kasi walang sariling personality. Naunawaan mo ba yan? Walang sariling personality. Nanggagaya lang kung alin ang trending. Parang mga robot, walang sariling pag-iisip. Nakaprogram lahat ng kilos base sa kung ano ang trending. Kaya kapag nakakita ka ng mga kunwaring maangas dyan sa social media, nahalata mo namang uhaw lang sa atensyon dahil nagpe-perform siya base sa interes ng mga tao. Hilaw at supot yan. Nagtatali-talinuhan, mga performative naman mag-isip. Hilaw at supot yan. They are doing it for the performance and validations. They don't think independently. They think based on people's validations.
Naunawaan mo ba yan? May kilala ka bang ganyan sa social media? Sige nga, i-expose mo nga sila sa comment section. Nais kong malaman. At tandaan mo rin, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.